Yan po ang itsura sa loob ng magneto. Cover niya. Pinakalawang na po siya. Ayan. Pero linis lang ang kailangan natin dito. At check natin yung stator niya kung mayroon pa bang output or gagana ba siya. Ito ang ating kailangan, magneto puller, para matanggal ito, para matanggal natin itong magneto. Kinakalawang na po siya, pero linis lang ang kailangan natin dito para matanggal natin yung kalawang. Yan, nabaklas na po natin yung magneto side. Yung susunod nating baklasin ay yung dito sa clutch side naman dito. May dalawang washer dito. Yung ito, dalawang washer. Dito yan nakalagay. May naiwan ditong bushing. Ito. Dito yan. Yan. Ito yan yung bushing. Bushing at saka washer. Yan. Washer or collar ang tawag nito. Yan. Tapos meron ditong washer. Yan. Dito naman sa kabila may naiwan na
washer. Ito. Tapos natin kinuha ito ay may ito washer, malaking washer. Dito yan. Yan siya. Tapos ito. Kunin natin ito. Itong oil strainer, kunin natin din ito. Yan, madumi na. May bolt po siya. Tapos itong star. Yan, star. May dalawang pin dito. Dito. Yan, maliit. Dalawa to. Yan, tapos na nating baklasin dito lahat sa flat side. Yung sa transmission naman natin, yun ang ating baklasin. Itong transmission side naman nating baklasin. Itong panggitna. Para makuha natin itong crankshaft. Ito. Para mabilis matanggal itong nasa gitna, dapat mag-iwan tayo ng dalawang bolt, tapos pukpukin natin para umangat ito, para mabilis siyang matanggal. 3, 6 ito po ang kanyang bolt nakalagay dito sa crankshaft niya. Ito yung kunin natin, yung kickstarter. Yan. Tapos may washer yan dito, maliit at manipis. Yan. Tapos pwede na natin kunin itong crankshaft. Yan. Ito ang kanyang crankshaft. At goods po siya. Walang alog. Yan. Yung side play normal lang yon, pero yung pag ganyan wala pong alog. Yan. Meaning goods po ito. Linis lang ang kailangan nito, tapos tanggalin natin yung mga kalawang dahil na-stack up po siya sa mahabang panahon, kaya kinakalawang. Yan. Pero okay naman, goods naman siya. Yung kanyang bearing okay naman, left side at right side. Yan, walang alog. Tapos na nating mabaklas lahat ng spare parts, pati yung kanyang transmission. Ang susunod nating gagawin dito ay linisin natin bawat spare parts at yung kanyang mga oil passage, mga daanan ng asiti, para matiyak natin na walang nagbabara, kalawang or mga putik tulad nito. Yan, maliit lang siya pero napaka-importante nito.
tapos nating maglinis lahat ng spare parts, ay mag-assemble naman tayo pabalik para mabuo siya at check natin kung gagana ba.